Hello po, this is Nehemiah Sayuhan. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Sa ngayon ay nandito na po tayo sa ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles at narito na po tayo sa Acts 15. At bibigyan po natin ng titulo ito pong ating video na ating i-upload ngayong araw na ito. Ang video po ay papangalanan po natin o papamagatan po natin na The Letter in Acts 15. At sana po ay sama-sama tayong manood. The video will start after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. Sa pagkakataong ito, nandito na po tayo sa ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles at narito na po tayo sa chapter 15. Yung pong chapter 13 at chapter 14 ay may dalawa po tayong video na ginawa doon. Ito ay may kinalaman sa first missionary journey ni Apostol Pablo. At sa ngayon naman ay tutuloy natin yung ating pag-aaral dito po sa Acts 15. At dito after ng first missionary journey ni Apostol Pablo, umuwi na po sila doon sa sarili ng congregation. Tatandaan niyo yung congregation nila na andun po sa Antioch of Syria. Sa kanilang pagbalik doon sa Antioch of Syria ay gumawa sila ng report ng kanilang ng kanilang journey, no? Ito po ay 4 years journey, no? Ito ay 4 years na mission nila. At nakabalik sila after 4 years noong 49 AD at noong 50 AD habang naroon po sila sa kanilang congregation doon po sa Antioch ay may mga sumugod na mga tao, mga kapatid galing po doon sa Church ng Jerusalem at dito ay meron po silang itinuro na hindi sinang-ayunan nila Apostol Pablo at nagkaroon po sila ng mainitang debate, no, pagtatalo. At ganito po ating mababasa dito po sa Acts chapter 15 verse 1. Ganito po ating mababasa. Certain people came down from Judea to Antioch, were teaching the believers. Ito yung kanilang itinuturo. No? Galing sila sa Judea, pumunta sila sa Antioquia. Sa kanilang pagpunta sa Antioquia ay ito ay yung kanilang itinuro. Ano po yun? Muli natin basahin. Certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. So ito pong restriction na ito na tinuturo nila ay for salvation. Kung hindi nyo gagawin, no, yung mga kaugalian ni Moses, hindi kayo maliligtas. So yung pong mga taong iyon ay galing sa Jerusalem. No? Tingnan po natin sa mapa. Galing po sila sa Jerusalem, bumaba po sila sa sa Antioquia ng Syria. Sa Jerusalem Church to the Antioch Church, no? Pumunta po sila sa Antioch Church. At makikita natin sa mga papataas, pero yan po ay pababa sapagkat yung Antioch ng Syria ay nasa baybaying dagat at ito naman pong Jerusalem ay nasa hill, no? Kaya sinabi bumaba, no? They came down. At yun nga, bumaba sila at sila ay nangaral na hindi nagustuhan, no? Hindi sinang-ayunan la Apostol Pablo at ni Barnabas, kaya sila ay nakipagdebate, no? Nakipagtalo sa kanila. At ito ay mabasa natin sa verse 2 ng Acts 15 at ganito po ang ating mababasa. They brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed as along with some other believers to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question. So dahil nga galing sila doon sa Jerusalem at sila ay pumunta doon sa
congregation nila Apostol Pablo at nagkaroon po ng problema doon sa dinala nilang aral, ipinasya po ng church ng Antioquia na ipadala sila sa Jerusalem at makipagkita sila doon sa mga apostol at sa mga elders ng congregation doon. So ito ay problem between two congregation at makikita natin yung proseso ng kanilang pagsasaayos ng problema. Sila lang mismo yung nag-usap. No, problema ito ng church ng Jerusalem doon sa church ng Antioquia. At dahil ito ay problema, pinadala nila ng iglesia ng Antioquia sila Pablo at si Bernabe, at nagsama pa sila ng iba at para makipagkita sila, no, ayusin nila yung problemang ito, makipagkita sila doon sa mga apostol at sa mga elders na naroon naman sa Jerusalem. So tandaan po natin, ito ay problema ng dalawang congregation, kaya silang dalawang congregation ang magsasaayos nito. At yun nga ang naging pasya ng iglesia sa Antioquia, makipag-ayos sa iglesia ng Jerusalem. So verse 3, ganito po ating mabasa. The church sent them on their way, and as they traveled through Phoenicia and Samaria, they told how the Gentiles had been converted. This news made all the believers very glad. So consistent sila, ipinakikita nila po sa Pablo at ni Barnabas na kung paano nako-convert, nahihikayat ang mga hintil, sapagkat yun po yung mission nila Apostol Pablo at ni Barnabas sila ay maging ilaw para sa mga hintil. Sila ay makapagmangaral ng ebanghelyo sa mga hintil upang sila ay maging mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. So verse 4, ganito po ating mabasa. When they came to Jerusalem, nakarating na po sila sa Jerusalem, winelcome sila hindi naman sila inirapan o hindi sila ini-welcome, kundi sila ay mainit na tinanggap ng iglesia ng Jerusalem. Muli natin basahin, ang sabi po, when they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, to whom they reported everything God had done through them. So makikita natin, winelcome sila Sino ang nag-welcome sila? Ng buong church, ng buong congregation ng Jerusalem, ng mga apostol at ng mga elders na nandun po sa Jerusalem. At ang ginawa nila sa pakikipagkita ay nireport nila kung ano yung kanilang mga nagawa sa pamagitan ng Diyos. Siyempre, yung kanilang pangaral sa mga hintil. Sabi doon, when they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, to whom they reported everything God had done through them. So, sa verse 5, ganito ating mababasa. Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. Tatandaan sa verse 1, may sumugod na mga kalalakihan doon po sa church sa Antioquia. Dito po ay na-reveal na kung sino sila, na-identify na alam na kung sino ito. Ito ay na doon sa grupo ng mga Pariseo. So, ang mga pumunta po doon sa Antioquia ay mga grupo ng mga Pariseo. At pansinin po natin, nung mapansin nila na ang mga apostol at si Barnabas, Apostol Pablo at si Barnabas ay tanggap ng iglesia sa Jerusalem, sila man ay parte ng iglesia ng Jerusalem, medyo nabago yung kanilang sinasabi. Yung kanilang proposition ay nabago. At pansinin po natin, dito po sa ating pong screen, pakikita natin yung pagbabago sa verse 1 at saka itong latest na kanilang sinabi. Pansinin po natin yung original proposition nila. Ang sabi, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved.
So, ang diga dito ay salvation. Kapag hindi kayo sumunod sa kaugalingan ni Moses, hindi kayo maliligtas. Pero, nung naando na at yun, nagkaroon sila ng pagtatalo doon, di ba? Pero nung naando na po, sila sa Jerusalem, at nakita ng mga pariseyong ito, natanggap sila ng mga apostol at ng mga matanda sa iglesia ng Jerusalem, medyo nabago yung kanilang statement. At yung kanilang bagong statement ay ganito: it is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses. So makikita natin, iba na yung kanilang statement. No? Sabi nila, hindi, i-circumcise na natin sila at pasundin natin sila sa kautusan ni Moses. So, magkaiba po yung medyo na bago. No? So, makikita natin yung unang pinagtalunan nilang subject, no, ay binago pagdating po dito sa sa church ng Jerusalem. Hindi na nila insist na kung hindi nila gagawin ito, hindi sila maliligtas. Kundi sabi lang nila, kailangan silang matuli, kailangan silang sumunod sa kautusan ni Moses. So, makikita natin medyo tumabang na, no? Medyo hindi na mainit, no? Kundi binaba na nila yung kanilang argumento, no? Pansinin po natin, naiba yung proposition, naiba yung statement nila, no? Dati nilang ipinakikipagtalo kay Apostol Pablo at kay Bernabe. Bakit? Kasi itong mga ito hindi naman talaga ito nagdadala ng mga kautusan ni Moses sinasabi lang nila. Pero ang totoo, una pa, bago pa itong Acts 15, no? Bago pa yung panahon ng church, no? Bago pa ang pangangaral ng mga apostol, na-encounter na ito ng ating Panginoon Kristo, ito mga Pariseyo. Ano ba ang dalang aral nito? Nung panahon ng ating Panginoon Kristo na bubuhay pa, nakasama yung kanyang personal ministry, ay binisto na ng ating Panginoon Kristo kung sino mga ito at ano yung dala nilang aral. At ganito po ating mababasa dito po sa Mark chapter 7 verse 6 to 9. Ganito po ang ating mababasa. Jesus replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Mga turo ng tao. Ang kanilang mga aral ay utos ng tao. You have let go of the command of God and are holding on the human traditions. And he continued, he said, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own tradition. So ito yun Ito yung mga Pariseyo Iba po yung kanilang daladalang aral. Tinitwist lang nila, kunyari sa nasa law of Moses sila, pero ang totoo, hindi sila sang-ayon doon sa law of Moses o sa law of God, kundi meron na silang sariling aral. At ito hindi kaagad na bago nung sila ay ma-convert sa sa ating Panginoon Kristo. Nung sila ay mapasama sa church, sila ay mga bagong convert sa church, hindi kaagad na bago yung kanilang paniniwala. Andun pa rin sila sa doon sa human rules, sa mga traditions, at talagang tinanggal nila yung kautusan ng Diyos. Kaya nakita niyo, nagbabago sila ng statement yung una, statement, hindi naman talaga law of Moses yun kundi sarili nilang tradisyon. Pero nung sila ay makaharap na ng mga apostol sa Jerusalem, medyo nagbago yung kanilang statement. So sa Acts 15 verse 6 to 7, ganito po ating mabasa. The apostles and elders met to consider this question. So nagmeeting yung mga apostol at mga elders
para ikonsidera at pag-usapan itong problemang ito, itong question na ito. No? Ano yung question? Yung nilalatag nilang proposition, no, na dapat sabi, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. So pinag-usapan ito ng mga apostol at ng mga elders doon sa Jerusalem. At pagkatapos noon, sama-sama na silang nag-usap. No? Nagkaroon talaga na sila ng meeting. No? Ang tawag nga dito ng mga scholars ay Jerusalem Council. So, pansinin po natin, ito ay seryoso, kaya nga ito ay kanilang pinag-usapan. No? Nagdala ng aral ang mga taga-Jerusalem sa Antioquia na hindi tinanggap nila Apostol Pablo, at ito ay mainitang pinagdebatihan doon sa Antioquia. At ito, ang problemang ito ay dinala nila sa Jerusalem upang ito ay ma-resolve. Bakit nila dinala sa Jerusalem? Sapagkat galing sa Jerusalem yung problema. Diba? At ito nga ay talagang binigyan ng oras, binigyan ng panahon na ito ay pag-usapan. Muli natin basahin sa 6-7. The apostles and elders met to consider this question. After much discussion, no, nagkaroon talaga, hindi ito sandali lang, no, matagalan to, no, na pag-didiskusyon, no. After much discussion, Peter got up and addressed them, no. So, mahabang diskusyon ito, tumayo na si Pedro. At yung pagtayo ni Pedro, kinuwento niya yung nangyari doon sa Acts 10, yung conversion nila Cornelius. At ganito yung kanyang argumento. Okay, after much discussion, Peter got up and addressed them. Brothers, you know that some time ago, God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. Alam niyo naman po yun di ba? Pinasundo pa nga ako ni Cornelius di ba? At ako naman ay pumunta at dineliver ko yung message of salvation. Dito, ang sabi, message of the gospel and they believe. At nakita naman natin na ang sambahayan ni Cornelius ay nagsisampalataya kasama ng kanyang mga kaibigan. Sa verse 8, ganito ating basa, God who knows the heart showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them just as He did to us. So, papansin po natin nung Acts 2, they were filled with the Holy Spirit, at napansin ni Pablo o ni Pedro na bago pa lamang siya nagsasalita ay bumaba ng Espiritu Santo at they were filled with the Holy Spirit at kung paano sila nagsalita ng wika sa Acts 2, ang mga hintil na ito ay nagsalita ng wika din. Sapagkat both of them, Acts 2 and Acts 10, ay sila ay na-filled with the Holy Spirit. Yung pong mga Hudyo, yung mga apostol po doon sa Acts 2 at yung mga sambahayan ni Cornelius sa Acts 10, both of them were filled with the Holy Spirit. Ipinakita ng Diyos na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. At yun mabasa natin sa verse 9 sa argumento ni Apostol Pedro. Ang sabi, He did not discriminate between us and them. God did not show partiality. Ang ibig sabihin, for He purified their hearts by faith. Ayun naman talaga. Kung ang mga Hudyo ay na-purified yung kanilang puso sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga hintil ay na purified din yung kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Isa lang. At hindi nagdi-discriminate o hindi nagsoshow ng partiality ang Diyos sa kanino man tao. Muli natin basahin verse 9.
He did not discriminate between us and them, for he purified their hearts by faith. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of the Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear? Bakit natin ipapasal sa kanila yung mga pasanin na katayuman at yung ating mga ninuno hindi na natin na kayang pasanin Tapos yung mga hintil na nagbabalik loob o sumasama o naniniwala na sa Diyos ay hinahadlangan natin. At pinapapasan natin yung mga bagay na hindi naman natin kayang pasanin. Sa verse 11, ganito po ating basa, 11 and 12, Acts 15, 11 and 12, ganito po ating mabasa, no, we believe it is through the grace of our Lord Jesus Christ that we are saved just as they are. So, we are saved by faith, by grace. They were saved by grace. So, sa pamagitan ng pananampalataya. Verse 12, ganito ating basa, then the whole assembly became silent as they listened to Barnabas and Paul telling about the signs and wonders God had done among the Gentiles through them. So makikita natin, nagsalita na si Pedro. At ang kanyang argumento, tanggapin natin yung mga hintil sapagkat tinanggap nga ng Diyos Di ba? Pinakita sa atin sa Acts 10 na kung paano tayo binuhusan ng Espiritu Santo sa Acts 2 at tayo ay na-filled with the Holy Spirit. Ganun rin ang nangyari sa kanila. At ngayon, nagsalita rin sila Apostol Pablo at si Barnabas at sila ay nasilensyo. The whole assembly became silent as they listened to Barnabas and Paul telling about the signs and wonders God had done among the Gentiles through them. Hinayag nila Apostol Pablo at ni Barnabas na yung mga ginawa nilang mga kababalaghan sa siyempre gawa ito ng Diyos para sa para sa mga hintil. Okay, so verse 13, ganito po ating mabasa, when they finish, pagkatapos ni Pedro, pagkatapos ni Barnabas at ni Pablo ay si James naman po, si Santiago naman po ang nagsalita. Remember, merong James na namatay nung Acts 12, yung pong James the Great. Ito pong James na to, si James the Little. Okay? May natira pang James. At ito nga po yun na andito sa Acts 15. So, babasahin po natin Acts 15:13. When they finished, James spoke up. So, si James naman ang nagsalita. At ito po yung pagsasalita ni James. Brothers, he said, listen to me. Simon has described to us how God first intervened to choose a people for His name from the Gentiles. Ito yung pinahayag ni Pedro. Yung nga sabi ni Pedro na hindi nagtatangi ang Diyos na tao. Mapanghudyo man, mapahintil. At dito sa verse 15, ganito pa atang mabasa, the words of the prophets are in agreement with this. Okay? Yung inihahayag ni Pedro, yung mga propeta sa Old Testament ay sang-ayon dito. At nung sabihin ito ni James, kinote pa nga niya yung Amos 9:11-12. At ganito yung kanyang sinabi. The words of the prophets are in agreement with this. Yung pagtanggap sa mga hintil. As it is written, after this, I will return and rebuild David's fallen tent. Its ruin, and I will rebuild and I will restore it, that the rest of mankind may seek the Lord, even all the Gentiles who bear my name, says the Lord, who does these things known from long ago. So makita natin, dito sa
tinatawag na Jerusalem Council sa meeting sa Jerusalem. Si Pedro, si Barnabas, si Pablo, si James ay nagkakaisa. At ang issue dito ay yung pagtanggap sa mga hintil. Ang problema, pag Acts 15, iba yung naiisip nilang issue dito eh. Yung hindi naman pinag-uusapang issue, yun yung ini-insist dito sa Acts 15. Pero ang talagang issue dito ay tatanggapin ba ang mga hintil o hindi? At makikita natin sa argumento ni Pedro, sinabi niya, itinanggap na nga sa Acts 10 eh. Sa argumento naman ni Pablo at ni Bernabe, yung kanilang first missionary journey, mga hintil yung tumanggap eh. Tinanggap ng Diyos yung mga hintil eh. Marami na convert na mga hintil. Diba? At sabi naman ni James, sang-ayon dito yung mga propeta sa Old Testament eh. Diba? At kinote niya nga yung Amos 9:11-12. So makikita natin, yun yung issue. Tatanggapin ba mga hintil o hindi? Sabi nila, lahat ng tumayo doon sa at nag-argumento doon sa meeting na yon ay sang-ayon na tanggapin ang mga hintil sa Panginoon. Tanggapin sa church. Okay? So verse 19-20, ganito po ating mabasa. Sabi nga ni James, sang-ayon naman ang mga propeta rito eh. Ganito na lang ang gawin natin. Ito yung aking opinion, aking judge. Ang salita pong ginamit dito sa English ay judge, pero yung salita pong ito sa Greek ay ay nagsasuggest na ito ay opinion lamang, suggestion lamang ni James. At ganito po ang ating mabasa sa verse 19-20. Therefore I judge that we should not trouble those from among the Gentiles who are turning to God. Yun naman talaga. Huwag na natin gambalain pa yung mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Pero bigyan natin sila ng sulatan natin sila doon sa mga bagay na dapat nilang gawin. Sabi doon, but that we write to them to abstain from things polluted by idol, from sexual immorality, from things strangled, and from blood. So meron siyang, sabi nga ng mga scholar, merong 4 raw na items na ipinagbabawal. Pero sa akin po nakikita, isang item lang po ito. Ang aking nakikita rito ay yung pinagbabawalan sila doon sa things offered to idol. Ang Greek word po niya na idolototon. Yun po yung pinagbabawal. At yung mga things offered to idol, kagaya po yan ng sexual immorality, yan po ay ini-offer sa idol. Yung mga strangle, na mga hayop, ino-offer po yan sa idol. Yung mga blood po ay ino-offer sa idol. Ipinaalis sa kanila, at pinaiiwas sila dito. Yung salita pong abstain ay umiwas. At ito po yung definition ng abstain. Restrain oneself from doing or enjoying something. Yun po yung ibig sabihin ng abstain. Ibig sabihin umiwas, avoid, iwasan, yung mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. Ano yon? Yung blood, iwasan nyo. Yung sexual immorality, iwasan nyo. Yung yung mga strangle, iwasan nyo. Yun yung, bakit? Bakit pinaiiwasan yung mga pag-o-offer sa idol? Sapagkat yun ay kautusan ni Moses eh. Yun ang pangunahing utos ni Moses, Huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga hintil po ay nahirate sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at nag-aalay sila sa kanilang mga idols. Kaya nga sabi ni James, utos ni Moses yung nilalabag nila. Kaya nga doon sa 21 ang sabi, for the law of Moses has been preached in every city from the earliest times and is read in the synagogue
on every Sabbath. Alam naman natin yun eh. Binabasa yung kautusan ni Moses. Every Sabbath. No? At ito ipinangangaral sa every city. At ito matagal nang ipinangangaral. Kaya dapat na ito ay hindi malabag yung yung pagbabawal ni Moses sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pag-aalay sa mga ito. Sa verse 22, ganito ating basa, "Then the apostles and the elders with the whole church decided to choose some of their own men and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose Judas, called Barsabas, and Silas, when men who were leaders among the believers." So, bukod sa sulat, napagpasyahan naman ng mga apostol. Sabi ni James, sumulat tayo. Sabi naman ng mga apostol at ng mga elders at ng buong iglesia, magpasama tayo kina Paul at Barnabas sa pag-uwi nila doon sa Antioquia. Kasama tayo ng mga tao para maging mga witnesses at sabihin ko ano yung pag-usapan natin dito sa ating meeting dito sa Jerusalem. At dahil nga sinunod nila yung opinion, yung payo, yung suggestion ni James, ay sumulat nga sila. At ang sulat nila ay mababasa natin sa 23. No? At tingnan po natin dito sa ating screen, makikita natin, ginawa ko na ng parang sulat, ginawa ko na nilagay ko sa parchment para makita nyo na ito ay sulat. At itong sulat na ito, sulat ng mga taga-Jerusalem sa iglesia o sa congregation ng Antioquia. At ganito po ating mabasa. Babasahin kong tuloy-tuloy bago natin ito puntusan. With the following letters. Ang sabi doon, brothers, both the apostles and the elders. Sila yung sumulat. Sino sinusulatan? To the brothers who are the Gentiles in the Antioch and Syria and Cilicia. So, dinamay na nila yung Syria at Cilicia sapagkat ito yung mga kapitbahay, katabi ng mga church ng Antioquia. Church ng Antioquia, church ng Syria, Syria po, ang Antioquia po ay sakop ng Syria, at sa Cilicia. So, yun po. At sabi, greetings, salutation po ito. Talagang letter, may salutation pa. So, sabi dito, since we have heard that some persons have gone out from us and troubled you with words. Naguluhan kayo dahil nga may mga ipinangaral sila sa inyo. Unsettling your minds, nagulumihanan kayo. Although we gave them no instruction. So, yung pagpunta doon ng mga Pariseo doon sa Antioquia, wala naman silang walang utos galing sa sa church ng Jerusalem. Nagsarili sila ng misyon. Basta pumunta sila sa Antioquia at nangaral sila nang hindi naman sang-ayon rin ang mga apostol at matatanda sa iglesia ng Jerusalem. So, yun yung kanilang sinasabi dito sa sulat. Since we have heard that some persons have gone out from us and troubled you with words, unsettling your minds, although we gave them no instructions, it has seemed good to us, having come to one accord, magkaisa kami, to choose men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. So ito yung mga faithful na mga taong, mga member ng Church ng Jerusalem, ipasasama nila kay Paul at kay Barnabas para para maging tagapagpahayag kung ano yung nangyari at napag-usapan doon sa meeting sa Jerusalem. Tuloy natin ang pagbasa. We have therefore sent Judas and Silas, who themselves will tell you the same things
by word of mouth, for it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements. No? Wala naman kaming, hindi naman ito mabigat para sa inyo. No? Hindi na kami bibigay pa ng mas mabigat pang kundi ito lang yung aming ipinakikiusap. No? At sang-ayon dito ang Holy Spirit. Yun ang sinasabi niya. At yun nga, ano sabi niya? That you abstain from what has been sacrificed to idol. So, tigilan nyo na yung mga sinasacrifice to idol. Ano yun? And from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep them yourselves from this, you will do good. Hindi niya sinabi, if you keep yourself from this, you will be safe. Kundi, you will do good. Ibig sabihin, ito ay para sa pagkakaisa, unity, ng church doon sa sa Antioquia. So sa nagkaroon sila ng kaguluhan doon, natural na maintindihan na mag-i-split yung church doon. Kung merong nahikayat yung mga Pariseo, napaniwala nila, siyempre mahihiwalay yung church na magkakaroon ng split. So, ang sabi, sana ay ito lang yung aming pakausap sa inyo. Ito lang yung aming hinihiling sa inyo na ito na yung inyong iwasan. Huwag nyo nang gawin. Yung mga things offered to idol. So, sabi doon, muli natin basahin at tignan natin itong nasa screen para mabigyan natin emphasis. For it seems good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. Ano yun? Abstain from things offered to idol, from blood, from things strangled, and from sexual immorality. Sa Greek po yan, ganito, apechestai idolototon, kai matos, kai nikton, kai porneas. So, papansinin po natin, yung salitang kai ay ginawa kong pula. Sapagkat, pansinin po natin, ang ipinag-uutos na iwasan dito, yung ina-abstain dito, yung idolototon, things offered to idol. At dito, makasabi niya, iwasan yung things offered to idol, kai, ano sabi? Hai matos, kai pikton, kai porneas. So makita natin yung kai, sunod-sunod na binanggit, at yung kai po, kinuha po natin sa meaning ng concordance, sa strong concordance. Yung kan po ay pwedeng i-translate na and, pwedeng i-translate na even, pwedeng i-translate na also. So, ang phonic spelling po niya ay kaihi. So, ang pronunciation po niya ay kaihi. Pero, madalas nating nababanggit na kai. Pero yan ay kaihi. Okay? Ang definition po niyan uli ay and even also. Pero ang usage niyan, and even also, namely. So, kung titignan po natin doon sa pagkakasulat uli sa Greek, sabi, apechestai idolototon, tapos sabi, kai hai matos, kai pikton, kai porneas. So, makikita natin, ang ipinagbabawal, ang ipinaiiwas, yung idolototon. At doon sa idolototon, merong tatlong bagay doon sa offer to idols. May tatlong bagay na ginagawa sila Yung pag-offer nila ng blood, yung pag-offer nila ng
strangled animals, yung pag-offer na ng sexual immorality. So makikita natin kung yan ay yung kay po ay pwedeng sabihin na na abstain from things offered to idols such as blood, such as things strangled, and such as sexual immorality. So makikita natin yung mga scholar sabi 4 items raw po yung pinagbabawal. Pero ang nakikita ko dito, there is only 1 item na na pina-abstain sila. At yun yung idolatrotone. At doon sa idolatrotone na yun, yung things offered to idol, nag-offer sila ng blood, nag-offer sila ng strangled animals, at nag-offer sila ng sexual immorality. At hahaba pa tayo po ng discussion tungkol dito, kaya sinasuggest ko na lang po na panoorin nyo na lang po itong nakaraang kong video na may kinalaman dito. The Council of Jerusalem, sa Acts 15. At kung gusto nyo pong mapanood ito, makikita po natin dito po sa bandang ibaba ay yung link po nito para ito ay mapuntahan. Nakaturo po yung red arrow. So, mas magandang panoorin po na ninyo yan para sa ganon ay mas lalo kayo maliwanagan. Sapagkat hindi ko ito mapag-uukulan ng mas mahabang panahon sapagkat tingnan nyo po yung oras, umaabot na po tayo, nasa 40 minutes na po tayo ng ating diskusyon. So, tuloy po natin ang pagbasa dito po sa Acts chapter 15 verse 30. Ganito po ating mababasa. So, the men were sent off and went down to Antioch, where they gathered the church together and delivered the letter. So, pinadala nila si Judas at si Silas kasama ni Paul at ni Bernabe, ni Barnabas, papunta doon sa church ng Antioch. At dineliver nila yung sulat na ginawa ng church ng Jerusalem, ng mga apostol at ng mga matatanda ng buong church ng Jerusalem. Ang sulat na ito ay sulat nila para doon sa Antioquia, para sa paglilinaw ng mga issue na dinala ng mga member nila sa party ng mga Pariseo na kaguluhan. Nagdala ng kaguluhan, so pinag-usapan nila sa Jerusalem at para ma-solve na yung problema, gumawa sila ng sulat at nagpadala sila ng 2 mensahero. So, dito po sa Acts chapter 15, verse 31 to 32, ganito po ating mabasa. The people read it and were glad for it sa encouraging message. Judas and Silas, who themselves were prophets, said much to encourage and strengthen the believers. So, makikita natin itong sulat na ito na kanilang pinadala ay encouraging message. At ang pinadala ng mga tao, mapansin po natin ang binanggit dito, ito pong si Judas at si Silas ay mga propeta. So mga tuwid, hindi lamang po sa Old Testament may mga propeta. May mga propeta rin po sa New Testament. Kung tatandaan nyo ng makarang video ay yung pong mga anak ni Philip ay mga propetisa. Mga prophets sila. Mga prophets sila. At ito nga si Judas at si Silas ay mga propeta rin. So, meron propeta sa Old Testament, meron rin propeta sa New Testament. So, Acts 15 verse 33 to 44, ganito po ating mabasa. After spending some time there, that's Antioquia, they were sent off by the believers with the blessings of peace to return to those who had sent them. So, tapos na yung misyon ni Judas at ni Silas. So sabi nung church sa Antioch, sila Bernabe at si Barnabas, yung kabuuan ng church sa Antioch, tapos na yung mission nyo, bumalik na kayo doon sa Jerusalem. Pero dito ay nagpaiwan si Silas. Sa ibang mga sulat ni Apostol Pablo, itong si Silas ay si Silvano. Okay, muli natin basahin sa 33. After spending some time there, they were sent off by the believers with the blessings of peace to return to those who had sent them. But Silas decided to remain there.
Verse 35, ganito ating mabasa, But Paul and Barnabas remained in Antioch, where they and many others taught and preached the word of the Lord. So nagpatuloy sila, no? Nanatili sila sa church ng Antioquia at nagpatuloy na mangaral ng salita ng Panginoon. So 36, ganito ating mabasa, Sometime later, Paul said to Barnabas, Let us go back and visit the believers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing. So sabi ni Paul, Barnabas, balikan natin yung mga bayan na pinuntahan natin, no? Na pinangaralan natin ng salita ng Diyos. At tingnan natin kung ano yung kanilang lagay. So ito yung hudyat para doon sa second missionary journey. Pero sabi ni Barnabas, okay yung suggestion mo, pero meron rin ako suggestion, no? Isama natin si Mark. At ganito ating mabasa dito sa Acts chapter 15 verse 37 to 38. Ganito po ating mababasa. Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them, but Paul did not think it wise to take him because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the word. So sabi ni Barnabas, sige, puntahan natin yung bayan-bayan na pinuntahan natin nakaraan, pero isama pa rin natin si John, si John Mark. Pero sabi ni Apostol Pablo, wag na natin isama yan. Iniiwan tayo niyan. Sa gitna ng travel natin, sa gitna ng ating journey, iniwan tayo. Wag na natin siyang isama. Pero syempre, si Barnabas, ipinilit na isama siya. So, nagkaroon dito ng discussion at ito ay mabasa natin just 39 to 41. Ganito ating mabasa. They had such a sharp disagreement that they parted company. Sabi ni Barnabas, kung di mo siya isasama ko na lang siya. No? Lumakad ka ng sarili mong lakad at lalakad naman ako ng sarili kong lakad kasama si John Mark. Yun yung ibig sabihin dito. They had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus, but Paul chose Silas and left, commended by the believers to the grace of the Lord. He went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. So, yung bumalik doon sa mga bayang-bayan na pinuntahan nila, si Barnabas at si Mark. Si Paul naman, ay pumunta na lang sa Syria at Cilicia at pinalakas yung pananampalataya ng mga iglesia na naroon. So, ito po yung katapusan ng Acts 15 at pupunta na po tayo sa Acts 16 sa susunod na video na atin pong i-upload. So sana po ay nagustuhan niyo po ito pong aking pong tinalakay sa inyo at sana po ay patuloy tayong magkita-kita sa mga susunod pang video na aking pong gagawin. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na aking pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po ito. At kung gusto nyo po makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo, sana po ay i-share nyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo doon po sa comment section. At sana po panoorin nyo na rin po itong mga video ito na sa inyong harapan. At kung gusto nyo mo subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog na nasa akin pong likuran. Muli, ako po si Nehemio Sayuhay at labis po ako nagpapasalamat sa inyo.